Hindi natitinag ang pamahalaan sa determinasyon na makamit ang katarungan para sa mga mamamayan. Ito ang sinabi ni PCOO Secretary Sunny Coloma kaugnay ng pagkamatay ng Filipino transgender na si Jeffrey Laude sa Olongapo City. Ayon sa kalihim, patuloy na isusulong ang patas na paglilitis para makamit ang katarungan. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live. Maraming salamat, nga ng Malacanang ang patas at bukas na paglilitis kaugnay pa rin ang pagpaslang sa isang transgender na si Jennifer Laude sa Subic. Nauna nang ipinagutos si Pangulo Aquino ang pagkilos sa mga kinaukulang ahensya ng nararapat na aksyon para sa naturang usapin. Tiniyak ng pamahalaan ang patas at bukas sa proseso ng pagtamo ng katarungan sa pagkamatay ng transgender na si Jennifer Laude sa Subic kung saan suspect ang isang US Marine. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng hayag na pagsisiyasat at patas na paglilitis para makamit ang katarungan at yan ang itinataguyod ng ating pamahalaan. Ang ating pamahalaan ay hindi natitinag sa determinasyon nito na makamit ang katarungan para sa ating mamamayan. Sinabi ito ni Coloma sa harap ng protesta ng ilan na dapat nang i-review muli ang probisyon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika dahil sa insidente. Ang pagkamatay ng ating mamamayan ay kinalulungkot po natin at hindi po ito katanggap-tanggap sa atin kaya't nagkakaroon ng mas matibay na batayan para suriin muli ang mga probisyon ng umiiral na kasunduan para matiyak natin ang pag-iral ng pambansang interes at paggawad ng katarungan sa ating mga mamamayan. Nauna nang ginawang review sa probisyon ng VFA dahil sa usapin ng custody noon ni Lance Corporal Daniel Smith kaugnay ng Nicole rape case. Ito po ang nakuha nating impormasyon na naisagawa yung review na yon. At nakipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa pamahalaan ng Estados Unidos. Ngunit sa pagsasagawa nito ay hindi humantong sa anumang formal na kasunduan hinggil sa pagbabago ng anumang probisyon at ang realidad ay inabutan po ito nitong kasalukuyang kaganapan. Regarding that particular provision, particularly on custody, it's still ongoing. It was addressed and it's still being addressed because of the new development that has arisen. Kinilala rin ng palasyo ang authority ng mga kongresista na umani nagsusulong na mapawalang bisa ang naturang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. We know from published reports that some legislators have proposed a review of the VFA at meron pa nga katulad ng sinabi mo, nagpapanukala na itigil na ito, i-abrogate na itong kasunduang ito. We recognize the right of Congress to pursue such initiative as the legislature is a separate and co-equal branch. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.